Ang mananahing si Gagamba. Sa isang maliit na nayon na nakatagpo sa tabi ng malawak na kagubatan, may isang kakaibang nilalang na nagngangalang Kika, isang gagamba na hindi gumagawa ng sapot para manghuli ng pagkain, kundi para sa tatahing mga damit. Mula nang siya ay maliit pa lamang, naiiba na si Kika sa kanyang kapwa gagamba. Habang ang iba ay nagtatrabaho ng husto para bumuo ng malalakas na sapot sa ibabaw ng sanga, siya ay nakatingin lamang sa mga bulaklak at dahon, iniisip kung paano niya mabubuo ang mga hugis at kulay na iyon sa isang piraso ng tela. Isang araw, nakakita siya ng lumilipad na paro-paro na may damit na gawa sa pinakamalambot na hibla ng bulak. Nalula siya sa ganda nito at nagsimula siyang mangarap na gumawa ng sarili niyang mga damit. Hindi naging madali ang simula. Minsan, sinubukan niyang gumamit ng kanyang sariling sapot bilang tela, ngunit masyadong manipis at madaling nasisira. Minsan pa, sinubukan niyang kumuha ng hibla mula sa mga halaman, ngunit hirap siyang ihanda ito ng maayos. Ngunit hindi sumuko si Kika. Bawat araw, nagtatrabaho siya ng husto, natututo mula sa kanyang mga pagkakamali, at nagpapabuti ng kanyang kasanayan sa pagsususi. Isang araw, dumating sa nayon ang isang mayamang babae na nagngangalang Elena. Naglalakbay siya para humanap ng kakaibang bagay na maibibigay niya sa kanyang anak na babae na malapit ng magkaisipan. Nakakita siya ni Kika na nagtatrabaho sa kanyang maliit na tahanan, isang maliit na kubo na gawa sa sanga at dahon, na may bintana na pinto na puno ng mga tatahian na tela. Nakita ni Elena ang isang damit na ginagawa ni Kika, isang damit na may disenyo ng mga bulaklak at paro-paro, gawa sa pinakamalambot na hibla ng bulak. Nalula siya sa ganda nito at tinanong si Kika kung magkano ito. 100 piso po, Aling Elena, sabi ni Kika nang may kaba. Agad na binili ni Aling Elena ang damit at ibinigay sa kanyang anak na babae. Ang bata ay napakasaya at laging isinusuot ang damit sa lahat ng okasyon. Mula noon, nagsimula nang kumalat ang balita tungkol sa mananahing gagamba na gumagawa ng magagandang damit. Mga tao mula sa malalayong nayon ay nagpunta sa kanyang tahanan para bumili ng mga tatahiyan niyang damit. Naging sikat si Kika at nakaipon ng maraming pera. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang mga kaibigan sa nayon. Bawat buwan, binibigyan niya ng libreng damit ang mga mahihirap na pamilya. Sinimulan din niyang turuan ang ibang mga gagamba na magtatahi, para sila rin ay makakabuhay ng maganda. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo sa nayon. Nasira ang maraming bahay at tanim. Maraming tao ang nawalan ng tahanan at pagkain. Hindi nag-atubiling tumulong si Kika. Gumamit siya ng kanyang mga tatahian na tela para gumawa ng mga kubo at damit para sa mga nasalanta. Tinulungan din niya ang ibang mga nilalang sa nayon na mag-ayos ng kanilang tahanan at magtanim muli ng mga halaman. Matapos ang bagyo, naging mas malapit ang mga tao sa nayon sa isa't isa. Pinasalamatan nila si Kika sa kanyang tulong at kabutihan. Naging mas kilala siya sa nayon bilang matulungin na gagamba. Hanggang ngayon, patuloy pa rin si Kika na nagtatahi ng mga magagandang damit at tumutulong sa kanyang kapwa. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao, isang patunay na kahit na ikaw ay maliit o kakaiba, maaari kang gumawa ng malaking pagbabago sa mundo kung mayroon kang pangarap at lakas ng loob na itupad ito.